Hello and welcome sa panibagong episode dito sa SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side topics ng SEO pati na rin ng freelancing. So this time medyo special yung ating episode kasi meron tayong dalawang in-invite na community guest, no? Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is medyo hot topic siya ngayon sa freelancing industry. Ito yung work from home na trending issue ngayon. Ibibigay natin kung ano yung opinion natin doon. Yan. Ayan, yung dalawa nating guest for today, si Von at si Joshua, na part ng SEO workout. And ayun, sizzling hot yung topic natin ngayon. Kaya ang mga tawag namin sa sarili ngayon namin ay mga kadamers. So, kadamers. Welcome mga kadamers. So, ito, pakilala muna natin yung ating dalawang community guest, no? Simulan na tayo kay Von. Von, pakilala mo na may sarili mo. Yan. Hello everyone. Ayan. Ako si Bon and work ko ngayon freelancer and same time rumaraket-raket din sa ibang paraan like pag-tutor sa bata ganyan, sa estudyante ganyan. So pagka may time talaga. And ayun mas na-maximize ko yung oras ko sa ganitong setup eh. Tapos at the same time, madami talaga akong pwedeng gawin. And ayun nga pala, bigyan ko kayo ng background sa aking trabaho dati. So bali, nag-public teacher kasi ako before. So, sa government, and then sabi ko, nung pandemic nun, meron akong kaibigan na nag-share sa akin about sa opportunity ng online. And then sabi ko, ayos to parang ang dami kong pwedeng magawa. Or may professional growth sa industry na to, sabi ko sa ganun. Hanggang sa dumating sa point na ayun, garal na ako about photo. Bali, 4 years ka na nag-freelance. Photoshop, photo editing, video editing. Hindi pa. Ongoing na papunta sa 3. Sa 3 years. Okay. Pero ayun butol-butol na kasi meron akong may iba pa akong ginagawa sa labas. So medyo doubt pa ako kasi feeling ko walang stability, pero yun yung nakaka-challenge dun. And yun, for almost a year lang naman ako nagturo before. So medyo tinawag ako sa ganitong larangan. Parang naisip ko na sobra parang hindi kasi ako maka-stretch pag nandun ka lang sa four corners of the room lang, di ba? So dito ang daming opportunity para hindi ko naman sa dinedegrade yung pagkakaroon ng corporate setting experience ko. I mean, nagawa ko lang talaga yung mga gusto kong gawin or napag-aaralan yung mga gusto kong pag-aralan ganun. Yan. Nice. Which we will discuss later. Marami kang mabibigay dito. Yan. Okay, so yung isa naman nating kasama, isang kasama din sa SEO workout community, si Joshua. Pakilala ka, Joshua. Yan, ako nga pala si Joshua Ironfield. 2 years industry na ako sa SEO, sa industry, sorry. More on casino niche talaga yung mga ina-handle ko. Tsaka, na-invite ako ni Sir Gab dito sa podcast. Gawa ng, yung topic kasi medyo hot topic ngayon. So, yun, more on on-site kasi ako. So, para balance yung magiging opinion natin dito. Yun, nice. So, more on, yun, in my 2 years SEO career, na-experience ko naman parehas, work from home and on-site. Pero mas marami talaga yung on-site experiences. So, yun lang. Okay, nice. And welcome sa inyong dalawa dito sa SEO welcome. podcast natin, SEO Kwentuhan podcast. Dito, this time magtatanong na si Coach Angelo about doon sa topic. Yan. So, isang tawag dito, balancing act na gagawin dito kung ano nga ba yung, hindi naman sasabihin natin mas yung isa dun sa isa, pero para magkaroon ng tawag dito, mas magandang point of view on each. Later on yan, as we go through all of the questions na pwede nating talakayin in this podcast episode. So, about the issue, which we will not mention the company, alam naman na natin kung sino sila. Gusto nating himayin kung ano nga ba yung mga pinagsasabi nila doon. And what are the goods, what are the bads, what are the truths, and what not, diba? So, first question ito, we will address this to Bon. Tingin mo, Bon, ano yung mga initial thoughts mo nung dun sa company, yung strong statement nila against work from home setup? Medyo
alam natin medyo tagilid yung sinabi nila, pero ano yung initial thought mo nung sinabi nila yun? First of all, nako, medyo nagulat nga din ako sa ganyan sa ganyang lakas ng dating na statement nila. Hindi ko alam kung bahagi ng kanilang marketing plan or marketing strategy nila, yung ganun. Or siguro may mga empleyado talaga na dati sa work from home. Ngayon, mas na-compare nila yung dati nilang buhay doon sa ganung work. Pero yun nga, parang ang daming tuloy, sobrang ayaw nila sa work from home. Medyo kung titingnan mo, medyo controversial siya para sa mga tao na katulad natin na mas prefer yung work from home. Para bang sinabi na ayaw namin to, period. Pero alam mo, habang iniisip ko, naiintindihan ko rin naman na may mga company talaga na nahihirapan sa ganyang setup. Medyo balance ako magsagot, pero kasi baka mabas din tayo eh. Hindi, joke lang. Okay lang, hindi. Ayun, nag-iingat din ako sa sagot eh. Siguro kasi nga, iba-iba talaga tayo ng pangangailangan. And di ba, may mga trabaho talaga na mas mahirap gawin sa bahay. Kunwari, yung mga kailangang hands-on na collaboration or yung mga need na specialized equipment, nagkakakulang-kulang pa, di ba? So tapos may mga boss din na feeling nila na mas productive sila, yung team nila kapag nagkakasama sila sa isang lugar. Kahit ako din naman before, pero depende talaga sa sa environment, sa toxicity ng environment ba na kaya mo pang i-handle. Pero ganun pa man yung concerns doon, parang ang bigat nung parang ina-outright ban mo yung yung work from home na ganung statement na sa mga pambobo lang yan, sa mga pang tamad ganyan. Pero parang sinabi lang na wala na, tapos na usapan. So sa tingin ko baka pwedeng mag-usap kung seryoso ba yung na yun, yung statement nila na ganun. Baka pwedeng mag-usap sila ng employees nila na na kumbaga, bakit di muna sila mag-brainstorming, di ba? May mga ganyan naman talaga sa company na baka may middle ground na pwedeng mapagkasunduan. Halimbawa, pwede silang mag-try ng hybrid katulad nga nung kay Coach Jello. Sa sitwasyon niya ngayon, alam mo yun, yung ilang araw sa office lang, ilang araw naman sa bahay. And then parang best of both worlds, maganda. Kasi makukuha mo yung face-to-face collaboration at the same time na gusto mo ng company pero may flexibility pa rin sa sa mga empleyado, di ba? So, maganda nga kung yan nilalapat yan sa di ba, sa iba't ibang government agency dito, paano kaya pag ganun. But diba, parang mas masaya. Tsaka pwede sila mag-set ng specific days na required ng lahat na pumasok sa office, ganun. Tapos yung ibang araw, bahala na yung empleyado kung saan niya gusto mag-work. Parang win-win situation, di ba? So, ganun. Tsaka, kung isipin mo, kung bigla-biglang mawawala yung ganitong setup na work from home, baka maraming lalo nasa na tayo, age of na tayo, advance na yung technology natin. So baka mas lalong ma-stress sila. Kasi kailangan New normal na tayo eh. No? new normal na tayo eh. So mas maraming madi-disappoint din na empleyado kasi ano bang gamit natin yung laptop. So very na din, flexible na din yung technology natin. So baka nga isipin nila na di pa pinakikinggan ng management or di lalo silang mawawalan ng motivation. Kaya sa tingin ko mas magandang approach yung open sa dialogue, makinig sa bawat concerns ng employees, and wag agad magbigay ng isang statement lang. So parang pakinggan din natin yung bawat sides ba. So explain nila kung ano yung side ng company, tapos maghanap sila ng solution para sa lahat. Di ba mas okay kaysa naman yung parang yun, ginabon mo yung pinoprohibit mo yung ganitong setup na work from home. Tsaka isipin mo lang na ang dami ng kumpanya ngayon na nag-a-adapt sa flexible work arrangements. Baka mapag-iwanan sila kung di sila mag-adjust. Lalo na sa hiring, maraming magaling na empleyado ngayon. Ikaw naman, Coach. Ano yung initial na thoughts naghahanap mo doon? talaga ng flexible work. Uy, Diba? meron pa pala. Ay, Kaya yun, sorry. sana mag-isip-isip sila. Napuputol. Biglang sila. naputol. Parang may nakita akong post na nila eh. So, parang may nakita akong post nila, naghahanap sila ng ng ewan ko kung job hiring ba yun about sa manager, ganun. Kasi sa tingin ko yung pinakamahusay na solusyon yun yan. Nakikinig sa lahat ng participants handang ma-compromise, di ba? So ayun, para sa akin one side lang yung yung nila
Hindi ko alam Okay. kung part talaga yun ng kanilang marketing or joke-joke lang nila yun. Yun, sila lang nakakaalam nun, Oh, bro, kung anong... di ba kasi ang mga ano ngayon, ang mga influencer ngayon, mahilig na ano ang para makilala sila, gusto may mga hate sa kanila. Oo, So, marketing I strategy, think yes. ganun. Mm-mm. Sa akin naman, Yun. thank you for Oo. sharing those thoughts. Actually, medyo impactful lahat yung sinabi mo. And at the same time, yun nga, di natin alam mo ano yung lihim na agenda nila dyan. Initial thoughts ko dyan, baka tina-target nila yung mga company na same bandwidth ng gusto nilang i-promote. Like, ayaw na ng work from home, gusto na ng micromanagement and whatsoever. So, baka naghahanap sila ng mga ganong klaseng company na mag-join sa bandwagon nila and also get them as their parang digital marketing company na kukunin. So, if marketing man yun, it will be a hard battle to win, especially sa PR side. Kung paano nila lilinisin yun or they will just let it through. Like, palipasan na lang nila. Kasi ganoon naman ng ang sistema ng ng bad publicity nawawala rin naman siya, no, unless 'di ba na continuous yung ganun nyo na makikilala talaga kayo for that particular thing. And marami pang darating na balita diyan. So tingin ko ang iniisip nila is wala mawubura rin yung issue na yan. So hayaan na lang natin. Pero medyo strong tawag ito proposition or opinion yung sinabi nila. Opinionated yun hindi yun kumbaga hindi yun yung general truth. Opinion nila yun which may marami lang nasaktan, 'di ba? Kasi nasa public space sila eh. Kung sila lang naman nag-usap, wala naman tayong pakialam dun eh. Kaso pinablic nila. So just be reminded na opinion lang yun. Huwag kayong masasaktan or what. And yun yung sa akin. Hindi ko siya gaano pinapansin kasi alam mo naman, iba-iba tayo ng iniisip, iba-iba tayo ng pinanggalingan. So ayun yung sa akin. Baka may dadagdag ka doon, Sir Gab? Tingin ko, hindi ko nga rin masabi kung kumbaga nung narinig ko yung ano na yun, parang hindi ko siya pinansin kaagad kasi first time ko marin. Hindi pa siya nagte-trending ng time na yun. Pero nung nag-trending na sabi ko, okay, marami palang tinamaan dun sa mga sinabi na. Kasi yung initial thoughts ko talaga ay parang baka nagpapapansin lang sila. So I think Yan. nakuha nila yun. Yeah. Oo nga Dump din yung yung statement eh. Anyway, moving Kaya, on. Moving forward tayo. Sir Gab and Joshua, eto. Do you agree with the notion that working from home makes people, as they say, dumber? Dumb. Okay. Why or why not? Bakit Eh, nga ba? Gusto ko paunahin si Joshua, Joshua. kasi interested ako sa opinion niya about dito. Oo, kasi siyempre, sa on-site siya eh. Okay na. Sige, para sa akin, pero rinig niya ako na. Yes, rinig. Para sa akin kasi parang kabaliktaran pa. Kasi pag nasa bahay ka kasi, mas may control ka sa environment mo. Based lang dun sa experience ko kasi more on-site nga ako. Di tulad nung naka-on-site ako before, recently, yun nga, limited yung mga control mo sa mga ginagawa mo. Tapos, pag nasa bahay kasi ako, walang distraction, mga maiingay sa opisina, mga bida-bida, ganun. Tapos, makakapili pa ako ng oras kung kailan ako productive, ganyan. Based lang dun sa sa experience ko as work from home before. Tapos, siguro, pagdating sa pahinga, gumagamit ako ng Pomodoro, timer. So, Uy, nice. yun, nakapag-post naman ako within 5 minutes, ganyan. So, yun ang pinagkaiba niya rin sa on-site. Kasi nung nag-on-site ako, kailangan labanan mo talaga yung unang-una yung antok mo eh. Tapos, yun nga, parang sa part ko, parang para lang may pakita akong productive ako doon. Or hindi ako nagiging bobo along the way. Kailangan may ginagawa ka, gano'n. Tapos, pag work from home kasi parang personally, mas napipilitan na tayo maging independent eh. Ako. Naging independent ako along the way. So, kailangan ko ma-manage yung oras, yung task, tapos yung mga technical issues. Na sa tingin ko naman, nagde-develop siya ng skills na hindi mo siya basta-basta matututunan dun sa office eh. Yung mga ganun. Kasi sa office kasi parang more on micromanaging sila. So, based sa experience ko, hindi naman lahat siguro.
Pero siguro yun nga, kaya lang siguro nila nasabi nung nandun sa nag-trending na yun na nagiging dumb yung tao along the way kasi siguro nawawala yung kaya tingin nila siguro nawawala yung social interaction. Pero sa totoo lang naman siguro marami na kasing pag work from home marami na tayong ways to communicate. Like tulad nito, yung podcast natin, Zoom, Slack, or kahit mga chat, tapos mga AnyDesk, yan, ganyan. Tapos, yun nga, hindi siya katulad nung dati na para sabihin nila na less effective siya. So, para sa akin, hindi nagiging dumb or dumber sa work from home. Maybe, ang tamang ways, para sa akin, nag-evolve lang in a different way. Yun. So, yun lang. Yun lang yung, Okay. Nice. Eto, sa akin, initially, I think gagana sana yung mga statement nila, no? Kung sinarili na lang nila, yung tipong hindi na nila sinabi na, it makes you dumber every day. Parang ganun. Sabat sinabi na lang ng CEO, it makes me dumber every day. Parang nakatutok sa kanya. Kasi, di ba, pag nilahat mo, talagang tatamaan. May mga tatamaan talaga. So, pwede sarili na lang niya. Kung nabobobo talaga siya, inamin niya kapag nag-work from home siya. Anyways, ako, medyo balance ako dito. Sa totoo lang, minsan, nung nag-start ako mag-freelance, like 2016 to. So, from corporate, nag-freelance ako. And I think, advantage kasi na nag-corporate ako eh. Pero kung magi-start ka na work from home, wala ka talagang knowledge, parang, I think mapi-feel mo talaga na medyo, ang bobo ko naman dito kasi wala talaga akong alam. So ngayon, agree ako kay Joshua kanina na pag nasa work from home ka, mag-isa ka, mapipilitan ka talaga humanap ng mga resources para mas matuto ka pa everyday. So nakadepende pa rin dun sa tao kung ano ba yung mga soft skills niya, ano ba yung ability niya para maghanap ng mga tamang resources, mga mentorship, courses na pwede niyang gamitin along the way para mas lalo siyang tumalino. 'Di ba? Doon sa ginagawa niya, kahit anong work pa yan. Kasi ako nag-start ako as a VA. And yung mga task na din available, walang mga video sa YouTube na pwede mo panoorin, dun talaga mafe-feel mo na parang wala talaga akong alam dito sa ginagawa ko. So I think I need to learn more. I need to find a way na matuto. So ayun, balance na lang siguro ako doon. May mga tao talaga na mafe-feel nila na hindi sila gumagaling o hindi sila tumatalino kapag nag-work from home. Meron naman din na sobrang bilis ng face kapag nasa work from home. Depends yan sa Tingin ko depende yan sa kumbaga kung paano ka mag-absorb din ng knowledge. And also at the same time, yun nga, siguro may mga tao talagang nararamdaman yun. Kasi yun nga yung sinabi ni Joshua kanina, yung social interaction din. Pag nababawasan kasi yun, minsan parang isolated ka. So ito yun, mga things na nararamdaman mo na to. Maybe we can discuss it later. But I just want to share something na sinabi nung founder ng Canva. Kasi recently, 10 years si Canva eh. So nandun siya and na-raise tong issue na to. And I love his answer on this particular topic na mas maganda in early stage of work. Halimbawa, yung mga Gen Z, yung mga newbies, mga young bloods right now, they need to have social interaction on the first phase ng kanilang work. Kasi kapag in-isolate mo sila kagad or when work from home, magkakaroon ng parang disruption kasi alam mo naman na yung hindi naman yung ugali, pero yung generation nila right now na mas mataas yung social interaction nila. And at the same time, whenever you have that kind of interaction within the workplace, mas mataas yung collaboration. Unlike kapag naka-work from home ka. So, ayun, medyo natuwa lang ako dun sa sagot nila na although sinusupport nila yung work from home, they also support having social interaction within the workplace, sa loob ng workplace. So, ayun. Anyway, it does not make us dumber, okay? It just shows kung paano tayo nag-a-adapt tama dun sa work from home setup. Medyo strong statement 'yun na pag sinabi mo talaga is yun, bardagulan 'yun. No wonder kaya maingay no? Kaya madaming nag-react talaga. Especially mga VA freelancers. Oo, dahil pa naman yun ngayon. Yung freelancer movement lang, napakadami.
Shotgunning ka talaga yan sa social media. Anyway, moving on. Sir Gab, how do you think the work from home setup impacts productivity compared to working in an office environment? Ito, magandang question sa'yo to, sir, kasi may mga hinahandle ka na tao na naka-work from home setup. Oo. No? Nakaka-impact ba sa productivity nila yon? And also, nanggaling ka rin sa corporate, baka pwede mo sila pagkambingin. Yun nga, ano siya, remote kami talaga yung Mm. yung aking agency. Pero nung nasa corporate kasi ako, yun nga, tama. Pag nag-i-start ka pa lang, maganda talaga na may social interaction and talagang kausap mo yung tao na, for example, yung team lead mo or yung nagtuturo sa'yo. Mas mabilis yung transition, mas mabilis yung pagpasa ng knowledge kapag magkakasama. Kasi andun siya, nafe-feel mo yung presence niya, may konting nafe-feel ka na parang pressure, pero 'di ba yung minsan yung pressure yung nagiging challenge sa'yo, pag na-challenge ka, mas lalo kang gumagaling. Yun naman yung ano. Ngayon sa work from home naman, yun yung mahirap i-address minsan. Yung tipong minsan kailangan mong ayusin yung SOP or ayusin yung process, pero kailangan mo pa mag-set ng call kasi baka tulog pa yung employee or yung workmate mo. So kailangan nyo mag-set up tapos schedule ng call and then tsaka nyo palang mapag-usapan, tsaka nyo palang siya ma-i-implement. So meron siyang kahit papaano dun yung problem sa work from home na kaka-impact yun sa productivity of course. Ano pa, yung time management siguro kasi sa corporate meron kayong oras na sinusunod, tama? Kunyari 8 to 5 or 8 to 6 yung work. So dun sa oras na yun na gagawa nyo na kung ano yung mga dapat nyo gawin. Unlike sa work from home, minsan kasi, di ba flexible, meron kayo mga time na gabi ka mag-work, minsan sa umaga. So, kailangan nyo talagang i-connect yung time zone minsan, lalo na kung nasa ibang lugar yung client mo, ibang lugar yung isa mong employee. So, ayun, dun yung isa pa yun sa mga challenge na nakaka-impact din sa productivity. Ano pa, yung pagiging resourceful, I think, ito nasa management na yung problem dito kapag wala kayong binibigay na mga tools or yan. mga time tracker hindi man time tracker, parang project management, I mean, project management tools or yung mga SOPs na lang. Pag kayo wala kayong ganun, tas work from home kayo, parang nangangapa bawat isa. So dapat kung sakali mag-work from home, isipin ng isang company na mag-work from home, dapat may ready na na structure, sino dapat yung gagawa ng ganito, sino dapat yung magi-implement ng ganito. Unlike sa corporate, syempre, naka-ready na lahat yan. May mga matrix na kung sino yung gagawa and sino yung magi-implement. Nice. So, nice. yun. Well, adding na lang dun sa sinabi ni Sir Gab, parang na-summarize ka naman na lahat. Yung nakaka-impact sa work from home productivity ko is yung utos ng nanay ko. Hindi, joke lang. Mga external factor yan. Hindi, kasi di ba syempre, hindi. Let's be honest. Tama. May mga certain kasi na, ayun, parang may ginagawa ka. Di ba minsan nasa train of thoughts ka na parang dire-diretso, parang nasa, ano tawag ito, in the zone ka ng ginagawa mo. Halimbawa, may sinusulat kang article, ganyan, dire-diretso ka. Tapos, darating ngayon yung nanay mo, yung asawa mo, utusan ka. Mapuputol ka ngayon doon sa train of thoughts mo. Ngayon, di ko alam kung ano yung study na nabasa ko. Like, 6 minutes ata or 9 minutes ata yun bago ka makabalik ulit doon sa zone na pinanggaling mo. Like, iisipin mo ulit pagkatapos na nung inutos sa'yo, iisipin mo ulit kung ano yung ginagawa mo eh. So, tingin ko, yun, isa sa mga factors na nakaka-affect sa productivity sa bahay. But, if you have a room, 'di ba? Kung may room ka naman, pwede kang ilak yung pinto tapos Isolate ka, no? Isolate ka, do not disturb. So pwede mong maayos 'yun. At the same time, tingin ko tumataas yung productivity ng tao kapag naka-work from home setup. Ito yung nararamdaman ko sa akin lang 'to. Kasi na-lessen yung time for me to commute. Like, ako iisipin ko pa, kasi kunyari wala akong sasakyan, wala akong car, magko-commute lang ako everyday. Papasok ako sa trabaho, like magpe-prepare ako 2 hours. Kasi magdadamit pa ako, kakain pa ako, kukumute ako. 2 hours papunta, tas 2 hours din siguro yung commute pabalik, lalo na kapag 9 to 5 ka. Kasi rush hour, traffic, Yes. hirap sumakay. So, yung mga bagay na yun, na instead na, kunyari, flexi time ka, na gagawa mo na siya sa ibang parts or ibang oras ng ng day mo. Like 4 hours yung nawala sa iyo eh. So yung 4 hours na yun, pwede ko na sanang na-convert into more productive things to do. 'Di ba? So, yun. Pero bigyan natin naman ng hustisya yung pagkakaroon ng work sa office. Kasi ako hybrid ako eh. So, pag nasa office naman ako, mas mataas yung chance ko rin na
maging productive in terms of work output. Kasi nakikita ko yung mga katrabaho ko na nagtatrabaho. So hindi ako pwedeng mag-petics ngayon. Kasi pag nasa bahay ka, minsan napapa-petics ka, di ba? So minsan alam mo na, yung cellphone mo, laging katabi mo, ganyan. Pero pag nakikita mo na, uy, seryoso sa trabaho nila. As, di ako, seryoso rin ako sa trabaho. Parang ganun, yung harmony na nararamdaman ko. And also, sa office kasi namin, sobrang ganda ng environment. Kaya medyo nakaka-excite na pumasok din sa on-site or sa office. So, partly, this will fall also pa rin sa yung working style mo or kung paano ka talaga magtrabaho. Kasi may expose ka niyan eh. Either or, nasa work from home ka or nasa nasa, tawag dito, on-site. Kahit nasang lugar ka, kung yung work ethics mo mababa, so, bababa rin yung productivity mo, di ba? So, it's up to you. It's up to you pa rin para sa akin. Tama. Di ba? Play safe eh, no? Doon lang sa kanina yung sabi mo, yung pag inutosan ka ng mami mo. Tapos biglang yung mawawala ka sa focus. Kasi ang hirap kasi dati, lalo na nung nag-start ako, yung hindi pa pasok, kasi before pandemic pa, na ako, work from home. So parang hindi pa talaga uso nung time na yun. I mean, meron siguro, pero hindi ganun kadami pa. Parang yung mga kasama mo sa bahay, ang feeling nila sa'yo, parang lagi kang pwedeng ayain, lagi kang pwedeng utusan, lagi kang pwedeng pagawain ng something. Kasi naisip nila, nandun ka lang sa bahay, ganun, na wala kang ginagawa. Pero in reality, 'di ba, naka-focus ka sa ginagawa mo, tapos mapuputol kapag biglang may inutusan ka, 'di ba? Kaya Yun yung isang mga sa dilema namin nung umpisa na nagpo-freelance kami. Gagalit pa yun pag di ka sumunod. Pag nadalay ka, kunyari, hindi, bahala, tatapusin mo muna to. Anyway. Bon, tsaka Joshua, ito question para sa inyong dalawa. What are some ways to stay sharp? Ito, dapat may idea ka dito, Bon, kasi ako lagi, pinupush kita eh. Kasi may projects kami ni Bon, yan, sabihin na lang natin. May projects kami ni Bon na magka-work kami dalawa. So, gusto kong malaman ngayon, ito live, what are some ways to stay sharp and avoid the complacency that the company mentions or yung agency or yung team mo in a work from home environment? Paano ka nagiging stay sharp? Yeah. Alam nyo kasi, Coach, kapag work from home, madaling maging tamad or masanay dun sa ginhawa, di ba? Sa comfort mo. Pero syempre, may mga paraan naman dyan para maiwasan yan. Una, yung lagi nating sinasabi na dapat talaga may routine ka. Kahit nasa bahay ka, gumising ka pa rin na maaga, maligo, magbihis, para feeling mo pumasok ka talaga sa trabaho. Which is, hindi ko ginagawa. Napatama pa naman ako kasi ginagawa ko talaga. Naliligo muna ako bago mag-work para alam mo yun, active ka na kaagad. Yun yung mo parang yun yung eto start ng day ko to, trabaho na, parang gano'n. So, corporate mindsetting ba na yung dati na traditional na ginagawa mo, kinag-aaral ka, nagtatrabaho ka sa labas, diba? Nung una kasi, hindi ko siya ginagawa nung before ako na mag-start nga sa ganitong setup. Nung the way, nakikita ko na yung sarili ko na dito, parang feeling ko dito ako sa ganito. So, ginagawa ko, mindset ko tayo yung sarili ko na ganun. So, for the first 2 weeks, nagawa ko siya. In the second naman, the third week, fourth, na nawawala siya. Pero ang kagandahan nun, di ba, pagka nagawa mo na siya, so, nagiging habit mo na siya Kahit napakaliit lang niya, meron na pala ikaw na nakikitang changes dun sa ginagawa mo. And then, syempre, another one is, kung kaya mo naman na, gumawa ng sarili mong mini office sa bahay, kung may bahay ka, na maganda, ganun. Siguro gawin ng pleasure yung yung pag hindi naman yung pagiging maluho dun sa mga materialis dun sa work from home setup mo na gumawa ka ng mini office dun sa bahay mo kahit sa maliit na sulok lang. Yung akin kasi dati lang sobrang yung alam mo yung kahoy lang na parang kulang pa yung parang ano pa yung paanong nung lamesa ko dito. So paggawa lang ako sa lolo ko nung table. Lamesa. So lamesa. So parang bibigyan mo ng sarili mo na magmuni-muni sa mga ganitong bagay ba. Sa nilalagay sa mga bookshelf ganyan. So meron kang dedicated na space para sa trabaho mo. Tapos alam mo yung feeling na nawawala ka sa focus, 'di ba? Parang listahan lang daw yung katapat niyan, pero
yun, marami ng mga application sa ano sa internet na pwedeng gawa ng to-do list para sa pang-araw-araw trabaho mo or coaches or nagtuturo sa iyo, ganun. Gayahin mo sila, gayahin mo yung habit nila. And nakikita mo din na meron din na yung sa bawat pag-follow mo sa kanila or pages tama mo sa kanila, may maibibigay din sa yung impact yun. And then, syempre, wag mo ring kalimutan mo na mag-break, tumayo-tayo ka or minat, maglalakad. Nga, in the previous month na nag-try ako na mag-gym ulit, mag-gym. So, for a month lang kasi nawala na naman. Parang ganun, na ganun. Ayun, mahirap talaga maging So, ang consistent sa ginagawa ko tuwing umaga, pag-gym, no? ako, naglalakad-lakad ako, nililigo ko minsan ng dagat kasi malapit lang po kami sa dagat. So, kami nice. sa to. So, punta ako sa seashore Sana and then, all. ayun, ligo ko sa Relaxing. dagat and relaxing. So, gising ako Alam mo ng yung 5 a.m. laptop. and then, ganun. So, ganun ginagawa ko. Jogging, ganyan. Minsan, ganyan. Lakad lang. And then, ayun nga, para mas makatulong yung yung ganung quick exercise para gumana ulit yung utak mo. Importante rin nga na makipag-usap ka sa mga ka-work natin sa online, video call, chat, kahit or punta ka sa dating app kung ikaw ay single. De joke lang. Para di ka ma-isolate or updated ka din sa mga ginagawa mo, di ba? Sa nangyayari dun sa team. Nangyayari sa team namin. And syempre, yun, pinaka-importante talaga sa lahat yung huwag kang titigil talaga sa pag-aaral talaga. Yun yung parang tinuturo sa akin dito. Na maraming free webinars, sobrang na tayo, suffocated na tayo ng sobrang daming resources sa internet, podcast. Tapos ako kasi para masusuko yung traditional na bibili ako ng libro na gusto kong libro, ganun. Parang dito ako na open pa dun sa iba't ibang genre ng books. Like sa mga marketing books, sa mga self-help na ganyan. So nakakatulong siya. Wag mong pang hinayangan yung mag-invest ka sa mga ganito. Sa mga ganyang stuff. Basta related sa work mo. YouTube ka, nood ka ng documentary, which is ginagawa ko nga. In the previous, nakakabigay din sa'yo ng relaxation. Then mag-explore ka pa. Yun nga, yung exploration, yung binibigay na benefits nitong trabaho natin outside the box. Outside the box ka. May independence ka na mag-explore ka sa maraming bagay. And lastly, wag mong kalimutan yung i-celebrate yung mga small wins mo kahit napaliit niyan. Kasi natanda ko nga nung nasa college pa ako, hindi ko makalimutan na dinuro sa amin na na pagka kakatapos ng first week mo, syempre, pagod na pagod ka, dapat tuwing hapon, tuwing Friday, punta ka sa night market, kumain ka doon ng kung anong gusto mo or basta kung makakapagbigay sa ng pleasure. Minimize mo yung mga pain, maximize mo yung pleasure mo. Tsaka kung natapos mo naman lahat yung task mo for the day. So, reward yourself. Simpleng banding lang para may motivation ka pa rin. So, Nice. ayun. Siguro yun lang. Kasi hindi ko pa naman masasabi na hindi ko naman masasabi na batikan ako sa pagiging freelancing kasi ako pa rin ako nag-explore pa rin ako for betterment. Ganun. Maganda nga yan, bro, kasi at least nakikita namin, naririnig namin yung voice coming from yung mga nag-start pa lang, 'di ba? So, eto, ano naman kaya yung opinion dito ni Joshua when it comes to Magdadagdag ka ba? Yeah. staying sharp and avoiding complacency? I think meron to. Lagi itong may Yan. may comment. Let's go. Siguro sa akin, kasi pag sinabi mo kasing complacency, parang nakakampante ka na no? Tapos, nakukontento ka na sa mga kasalukuyan mong nangyayari sa buhay mo, ganyan. Hindi ka na nag-e-effort, mag-improve. So, parang nasabi na rin naman ni Sir Bon, na out of the box ka dapat mag-isip. Tapos, siguro, personally para sa akin, mag-set ka ng motivation. Yun yung pinaka keyword doon para sa ma-avoid mo yun. Sa akin, kunwari, gawin mong motivation yung utang mo. Ganon. Sabi kang utang. Siyempre, skill mo sa whiteboard. lista mo lahat yun. Lagyan ng minus no kada buwan. Oo, minus lagi. Sino ba yung gusto makampante, di ba? Pagka marami kang utang. Tapos, o kaya naman maging magastos kayo. Ganon. De joke. Pero yun nga, kidding aside, yung pinakahinga ron is
make yourself busy. Tapos, makipag-communicate ka rin. Kasi yun yung number one kalaban ng mga naka-work from home eh. Nung na-experience ko. Kinakausap ko na yung sarili ko. Like, Chat ako, mo. Chat mo sa Slack. Ay, kamusta ka na? napapangamot ako sa ulo ko. Minsan nga, tinatanong na ako ng misis ko, ano ang problema mo? Pinag-ano ako, kinakausap ko yung sarili ko, ano ko, parang, ano bang pagkukulang ko, gano'n. Bakit na-outrank ako nito? Bakit yun? Lalo na kasi sa SEO, sa atin, sa mga SEO. Laging may daily, changes yan eh. Which is very challenging. Yun, tapos, kailangan, syempre, alagaan mo rin sarili mo. Diba? Para maging, yun nga, number one talaga yung kalusugan eh. Like, nasa bahay ka lang. Tapos, Yes. sabi nung nandun sa vlog, dahil nasa trending eh, yung kumakain ng donut, di ba? Yun, kailangan, hindi palaging gain. Kailangan mo rin i-challenge yung sarili mo in a way na hindi laging nag-gain. Kailangan nagbabawas ka rin ng mga nakakasama sa'yo. Tapos, para sa akin, yung isa pa, huwag ka matakot siguro mag-take ng mga challenging project. Kasi, pagka paulit-ulit kasi yung mga campaign or yung mga ginagawa mo or mga clients mo, ganyan, or paulit-ulit yung strategy mo bilang SEO, makakampante ka talaga eh. Like, especially, may mga bago na ngayon sa Google Core Update, gano'n. So, kung re-relate natin sa work natin, no? Kaya yun, unang-una, gawin mong motivation talaga yung mga bayarin mo para sipagin ka. Tapos, alagaan sarili. Tapos, palagi mong challenge yung sarili mo na, okay, grab ako ng bago. Grab ako ng ganito. Huwag naman to the point na marami kasi ngayon, tulad nga sabi sa akin ni Ma'am Junie, maraming namimeke ng credentials. So, Madami yan. ang dami. Nagkalat na ngayon na fake it until you make it. No, which is naging ganun din ako before. Nag-apply ako before sa Makati naman, on-site, no. Share ko lang. Sabi ko, 3 years experience na ako. Natuwa kasi ako nung mentor ko. Nung na-interview na ako, tinanong ako about mga technicalities. Puti ko, wala talaga akong masagot kahit isa. So yun, isa yun sa naging motivation ko na, okay, sige, pag on-site pala, more on by the book talaga hinahanap nila eh. Tapos pagka work from home naman, hindi ka pwedeng may stagnant dun sa mga knowledge na alam mo lang. So nung interview ko na yun yung naging stepping stone ko rin na, okay, kailangan hindi lang hanggang dito yung alam ko. Kailangan ko rin mag-expand para maiwasan ko yung pagiging kampante ko or kontento sa mga present na alam ko. So para in that way, mag-improve tayo or ako na mag-advance pa. At up until now nga, kino-consider ko yung sarili ko na baguhan. So yun nga, lagi kong iniisip na baguhan ako para pagdating doon sa mga bigger names or bigger things or new things, meron akong space to grab some knowledge in the Which is future. good. Mm. Nice. Which is good. Right mindset yan. Mindset, Oo, na palagi kang baguhan. Tapos sa on-site din, parang ganun din naman. Sa mga, kaya rin siguro nasabi nilang yung nakakampante daw. Kasi sa on-site naman, hindi ko sa sisiraan yung on-site nga, more on micromanaging kasi sila eh. So, lahat ng task mo, nakalista na, kumbaga. Kumbaga, ito na yung gagawin ko, ito na yung na-sign sa akin. So, yun yung parang nakukulangan din yung mga work from home, kaya nasasabi nilang kampante yung mga nasa work from home. Gawa ng yung iba, hindi din nakakapaglista ng mga ginagawa nila. Like daily, na lang din yung parang routinary. Which is medyo least naman din sa pagiging SEO natin. Kasi maraming bago sa SEO. So yun lang yung parang idea ko ron sa yung sagot ko ron. Nice. May gusto lang akong baguhin ng konti dun sa mind shift natin. Instead na utang yung ilagay mo, why not yung savings yung ilagay mo? Kaya yung dream house mo. Di ba? Oo, yung dream house mo. Ayun, nabuo na yung pader na to, yung kabilang pader naman. Kanina pa ako natatawa dun sa example kasi, ang silly ng example, pero sa totoo lang, magandang idea talaga yon.
Recently natutunan ko doon sa isang webinar na inattendan ko. Sinabi doon yung principle, yung tawag nila is North Star Principle. Yan, Na oo. parang ito yung magiging guide mo or yung guiding light mo para dun mapunta ka dun sa goal. So ito yung pinaka magiging motivation mo. So yun, mag-isip ka ng something bigger, something na gusto mo ma-attain sa future para kahit na anong problem, hindi ka talaga magiging complacent sa ginagawa mo eh. Kasi meron kang goal, malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong puntahan. Kaya kahit anong distraction pa yan, makakaya mo pagka meron kang North Star. Tama. Ako, bigay lang din ako ng example ng North Star. Meron ako dito sa tabi ko na nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Pero yung sa Google, yung parang nag-a-act siya as parang photo slides. So, may picture dito si Basti tsaka yung mag-ina ko. Parang every time na minsan kasi nagiging complacent din ako and I'm doing a lot of stuff na hindi ko na natutulungan minsan yung sa campaign or sa whatnot. Pag nakikita ko yung picture nila dun sa slide photo, parang bumabalik ako dun sa core ko na, dapat pala ginagawa ko na to. Hindi to nakakadagdag dun sa mga priorities and sa tawag dito yung mga dapat na inuuna ko, yung pinaka-priorities ko, hindi to nadadagdagan. So, ayun, pwede mo rin gawin yun. Pero okay yung yung sa utang. Isusulat ko na siya actually sa whiteboard ko ngayon. Yung hulog sa kotse, yung hulog sa bahay, babawasan natin, babawasan. Anyway, moving on. Thank you. Marami tayong nakuha dun na parang daming tips, no? Sa totoo, Daming tips. isang vlog na yun. Anyway, Sir Gab, sa'yo to. Why do you think some companies have such negative view of remote work? So, bakit nga ba may ganun silang view? 'Di ba sa remote work yung ibang company aside from having that as a marketing stunt, pero yung iba talagang company ayaw talaga nila ng remote work eh. No, so yun. And how might this perspective be affecting their employees? So, to be honest naman, may mga certain companies talaga na hindi pabor sa work from home kasi yung parang pinaka core or principle na ginagawa nila. Meron talaga mga ganyan. Mamaya, babanggitin natin. Anyway, pero I think, lagi kong, nakukornihan ako dito, pero lagi kong sinasabi kapag ganyan, yung parang dapat nakahiwala yung Facebook ng mga matatanda. Parang ganon. Parang ganon. Oo, parang ganon. Kasi medyo traditional na masyado kapag yung company mo hindi ina-allow yung hybrid or work from home na nandito na tayo sa new normal. 'Di ba? Yun nga, I think isa sa mga factor na bakit ayaw ng mga companies na mag-remote work is masyado na silang sanay dun sa traditional way ng pagmamanage, pag-measure ng productivity na dapat nakita mo yung tao, nakikita mo yung ginagawa niya. Unlike sa work from home na okay, may bibigay kang task pero di mo alam kung saglit lang ba niya ginawa or matagal. Kumbaga nagkakaroon ng takot, fear o baka mawawala sila sa focus, ganyan. Baka hindi nila nagagawa ng maayos yung trabaho, baka di-distract sila and different things. Isa pa, yung transferring ng knowledge, may hirap nga. Sabi ko kanina, kapag work from home, kailangan mo mag-set ng call, kailangan may naisip ang idea, sinabi mo sa kanila, implement agad nila right away, 'di ba? Ganun yung naman. Ano pa? Siguro yung sa communication na palagi nating binabanggit kanina. Kapag natatakot sila na pag work from home na minsan walang internet yung isa, minsan magsasabi na, uy, masama pakiramdam pero hindi naman pala. Yung mga ganong factors. So meron talagang reason. Oo, meron talagang reason na naman, yun nga lang, depende. Pero yun nga, sabi ko, kapag dapat hiwalay talaga Facebook na matatanda. So, balik tayo dun. Wala, yun talaga yung magiging yung parang pinaka punto por punto. Yung productivity talaga yung sinisilip talaga nila diyan. Aside din sa mapapababa kasi yung tax nila pag may office sila. Hindi, joke lang. Anyway, yun nga, yung productivity kasi kaya nga sila yung mga work from home din na iba may mga time doctor pa tsaka taga screenshot ng kasi gusto nilang ma-sureball kahit na work from home kayo. 'Di ba? Makita namin na may ginagawa kayo. And siguro, yung iba sa kanila may experience na gano'n. Hindi natin matatanggal sa kanila 'yun eh. 'Di ba? Kailangan nilang protektahan yung nila yung business nila na to avoid nga 'yun, gano'n, yung complacency and also yung pagiging unproductive. Kasi siguro may na-experience silang gano'n and ayaw nilang maulit-ulit.
Pero yun nga, hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh. So, may mga tao naman works with integrity. Kasi nga, yung tulad nga ng sabi ko din kanina, kung dati kang corporate, tapos balasubas ka na sa trabaho, kapag nag-work from home ka, ma-amplify lalo yun. 'Di ba? Balasubas ka talaga. Pero kung goods ka naman talaga magtrabaho, may integrity ka sa trabaho mo, pag nasa corporate ka, tapos lumipat ka sa work from home, you will carry on. Possible, pero pwede rin magbago, pero at least meron kang seed na napunla sa'yo. So, hindi ko sila masisisi doon actually, yung mga companies. Yun yung stand ko. May Tama. gusto kayong idagdag doon, Bon or Joshua? Sa akin naman, siguro, ganun din eh. Meron kasi mga company na masasabi mong company pag may tao. Ah, Parang ano na nila, parang conduct, ano na nila, parang traditional na talaga. Na hindi mo masabing kumpanya to pag walang tao. Parang ganun na lang din yung naging mindset nila. Tapos siguro yung pangalawa, ano, kaya rin siguro sila may mga negative, ano, parang perception sa mga remote work. Siguro, lalo na yung nag-trending, no, yung CEO, baka may trust issue siya. Or baka naka-encounter, some of the bosses, naka-encounter nung nagkaroon sila ng trust issue, may na-encounter sila na talagang pumipetics or ano eh, kasi may mga company kasi na sa best experience ko na sobrang mahalaga sa kanila yung isang oras mo or parang 30 minutes mo na sabihin nila, bayad kita, ganun. So, kailangan yung, kahit yung 15 minutes mo na tulad nung sa experience ko pag on-site, pagka sunod-sunod kang umiihi, as in, binabalisaw-saw kang technique, gano'n, mapapansin nila. Mapapansin nila yon. Parang ay tumataas na to sa responsibility. May mga ganun na akala nila eh pag work from home kasi ganun yung setup. So nagkaroon din ng trust issue yung iba, which is ano na eh, case to case basis na rin siya para sa akin. tama. Tapos pangalawa, yun nga, yung hindi nawawala sa sinasabi ko yung salitang micromanaging talaga. Sobrang pag on-site kasi pag sinabi nilang tao kita, gano'n. Kumbaga, tao kita, yun, tao lang kita. Parang gano'n na lang din yung iba, based sa experience ko na yun, hanggang doon na lang din talaga yung parang touring Tingin nila. sa'yo. Oo. Kumbaga, tao kita, bayad kita, gawin mo to, gawin mo yan. So, parang gano'n. Ngayon, may experience ako na ini-invite ako nung isa kong client na mag-on-site, no. So, same niche lang din, no? Casino niche din. So, nung una, wala pa kasi akong mapakitang result. Like, wala pa akong portfolio doon. So, on-site talaga ang nire-require nila sa akin. So, yun. Pinipilit nila ako. Bakit ayaw yung, tinatanong ko sila, ba't ayaw nila work from home? Kasi ganito, ganyan. So, yun. Nung nag-try ako ng on-site, kinausap ko ulit yung client ko na yun. Then, pinakita ko na result. So, yun nga, parang umiikot pa rin talaga sa trust issue, not only dun sa pagiging petics but also dun sa pagiging sa result. Kasi, money matters kasi, lalo na sa mga ganong company. Lalo na ako, dun sa experience kong Pogo industry ako. So, yun, mga foreigner pa yun. So, parang sa experience ko, pumayag silang mag-work from home setup ako as freelancer. Kasi nakitaan nila ako pinakita ko sila nung result ko sa ibang kumpanya. So, yun. Para, meron kasi mga freelancer din naman na ayaw na micromanage sila. No, iba-iba yan. So, case-to-case basis lang din. Tapos, parang traditional na lang din talaga parang feeling nila bumababa yung moral ng empleyado or nung tao. Parang pagka hindi nila nakikita, ganyan. Tapos, may mga ganun din talaga. Tapos yung pagdating sa brainstorming, hindi masyadong feel yung pagbe-brainstorm nila sa face-to-face. Kaya siguro nagkaroon sila ng mga ganong mindset or more on trust talaga umiikot. Trust issue. Yung sa brainstorming, oo. Sige, sorry. Maiba lang tayo bro kasi nabanggit niya yung sa Pogo industry. Kamusta pala? May mga nagbago ba before nung after? Sobrang dami. Lalo na, di ba may recent news tayo na Pogo ban? Kasi, Pogo ban. So parang 50-50 yung emotions ko ron. Kasi hindi ko sinasabing against ako, pero may pagkaganon.
kasi nga yung pagiging ano kasi ng yung alam mo yung problema kasi sa country natin. Hindi ko inaano medyo broad na to. Ano, Ah, yung lack of employment kasi. mm, Kaya ang daming nagsuswitch talaga sa freelancing kasi ang dami opportunity sa ibang bansa even though na nasa bahay ka lang, di ba? So, doon sa Pogo ban na issue, nag-resign ako recently kasi nauso na talaga yung raid na tinatawag, no. So, maraming nahuhuling mga Pinoy ngayon. Yung recent company ko naglipat sila ng office ganyan or Pa- nagbabalik paano na yun, sila men? ng Ano? Kuwari, nasa office ka, tapos biglang nag-grade. Pwede ka ba mahuli doon? SEO ka lang Actually, naman. yes. Oo. Ah, Like, talaga? magkaka-record ka sa Pagcor, lalo na pag second time mo na, nahuli ka na nung una. Magandang Ganun. ano yan magandang information. Salamat kasi Mm. baka may mga ibang nakikinig na nandyan din sa industry na yan. So Oo. mag-ingat-ingat lang din sila. Ayan. Marami. Pero out of Actually, topic na yan, pasensya na kayo. yun nga, out of topic na Na-curious tayo. lang. Na-curious lang ako, bro. Ang Pero dami yun ng nga, information. pagdating kasi sa Pogo industry, para kasing yung mindset din nila talaga, sa experience ko is, hindi mo masasabing company sila pagka walang tao na nakikita nila. Get it. Yun lang. Okay. May add ka Yun. ba doon, coach? Well, napapaisip lang din kasi ako dun sa yung part na iniisip nila. So, ibig sabihin, kunyari yung CEO, iniisip niya na ganito yung mga empleyado kapag work from home. Hmm. Pag nag-reverse psychology ka kasi, bakit niya kaya naiisip yung ganun? Ganun din ba siya kung siya yung nasa work from home? Di ba Pwede. parang ganun, di ba? Parang yun ba yung action mo? Kaya mo naiisip yan? So, ang hirap. Ang hirap Advance men mag-isip. para... Advance Oo. mag-isip. Kasi siguro ganun yung gagawin niya if ever na work from home siya. Kaya ayun na yung nai-instill sa kanya. Yun na yung gusto niyang i-feed dun sa mga tao na nasa corporate. Siguro yung nagsabi yon yung CEO na ganun. Ganun siya kapag nag-work from home siya. Kaya ayaw niyang mag-work from Kaya home, nga. di ba? So, yun. Kaya ikaw, hindi, joke lang. So, game. Moving forward na tayo. Ah, Bon, wala bang iaad doon? Baka may iaad ka? All goods? Ayun. Parang nasabi na rin naman, yun nga, doon nagsisimula doon sa micromanagement nga na ganyan. Kaya yung remote work naman, pwede naman nga, sabi ko nga, na maging win-win situation yan. Kung tama lang yung implementation, kailangan lang ng tiwala, yan nga, ng gandang communication sa isa't isa, tsaka yung willingness na mag-adjust both sides. Oo. So, Sa lahat naman, lagi naman ganun dapat. oo. May willingness, no? Kahit sa relasyon, Bon, dapat ganun. napasok pa nga. Siyempre, alam mo naman Oo. tayo. Anyway, moving Okay. on. Totoo yan. Do you think, Sir Gab, do you think remote work is a better fit for certain industries or roles? Ito maganda yung Um, tanong sa dalawa eh. Ayun, oo. Since marami silang kakaibang parang niche na na-experience. Curious ako dun eh. Mm. Sige, go. Sino mauna sa inyo? Go, ikaw, Bon. Ikaw naman mauna. Okay, thank Mga you. ulit ang tanong natin. Ito, do you think remote work is a better fit for certain industries or roles? Yun. So may mga di ba, may mga industries na pwedeng yung remote work and such. Yes, sa totoo lang, feeling ko mas madali yung remote work para sa mga tech jobs. Yan, tama. Yeah, Agree. di ba? Mga programmer, web Basta may designer, laptop, no? ganyan, pati na rin yung mga writer, may content involvement creator, ng di ba? ng laptop. So, kasi karamihan ng work nila sa computer lang naman. Tapos yung online teachers din, bagay na bagay eh. So, pero alam mo, kahit anong work, basta kaya mong gawin with just laptop and internet, pwedeng i-remote yan. Depende na lang talaga sa company policy at sa kung comfortable sila doon. Parang ganun lang. Oo nga, no? Ikaw, Joshua, tingin mo. Siguro, ano yung tanong? Dapat nag-ilaw na lang tayo. Na-stun ka eh, no? Then, medyo, medyo madali lang naman yung Dali tanong. lang. Ano yung mga industry tingin mo na nagpi-fit yung work from home setup? Siguro, kasi to eh, parang OFW pero nasa bahay. Yun talaga yun eh. So, talagang fit din talaga sa mga, especially sa mga clients natin out there sa Pilipinas. Out Kasi there in the wilderness. based on my experience, wala akong makitang work from home talaga na work eh. Kasi marami na ako napasukan ng work. Nag-housekeeping ako. Nag-service crew.
Oo. Pares Ang dami tayo. mong experience, ha? Diba kasi bago ako naging SEO, lahat ng nakita ko industry dito sa Pilipinas, puro manpower. Yun yung parang binuild up sa atin noon pa. Gawa nung may classic pang kasabihan na pag probinsya ka, punta ka Manila, gaganda buhay mo, mga ganun. Oo. So, talagang fit talaga ng pagiging itong remote work, gawa ng ang dami palang opportunity na para kang nasa ibang bansa na rin sa isang industry, lalo na sa SEO. Tsaka, kasi ang trending lang naman din na may work from home na nasa Pilipinas yung call center talaga. So Yeah. kasi, pero same thoughts din naman nasa ibang bansa pa rin yung client mo more likely. So yun lang yung parang halos lahat naman basta may laptop ka or PC. Oo. Bigyan ko lang ng emphasis yung sinabi mo na bakit ganun yung mindset sa Pilipinas, no? Kaya may tinatawag na first world tsaka third world countries. So sa third world countries, na-stuck tayo dun sa tinatawag na Industrial Revolution. Nandun pa rin Medyo tayo dun nalilate, sa... no? Oo, nalilate tayo ng advancement. Evolution. Oo, so nasa information technology stage na kasi tayo eh. Well, AI na nagmo-move nga, tayo sa actually. AI eh. So yun, nagmo-move na nga tayo sa AI. Medyo nahuhuli tayo sa Pilipinas. Kaya ganun yung mindset na nai-instill sa atin. So mag-a-add na lang siguro ako dun sa mga industries. Sinabi ni Bon kanina yung tech industry which is yun, and IT roles, okay? And certain parts ng marketing like digital marketing, 'di ba? Part din yun ng ng industry na pwedeng maging work from home yung setup. Dagdag na rin natin dyan yung mga creative roles like doing motion graphics, ganyan. Yung mga ganong type ng job, creating logos and whatnot. So, Video yung editing, mga, yes. yan, video editing. So, yun yung mga creative roles. And yung sinabi mo kanina, i-broaden lang natin, yung customer service. Customer service, ano rin na parang call center agent sa backend lang ng company, communicating with other employees. Kasi recently, ngayon ko nga lang din nalaman yun na yung sa asawa ko nga, may bago siyang work ngayon which is parang siya yung makipag-communicate dun sa mga employees abroad. Sa parang siyang HR mainly. So back-end siya. Yun, more on customer service. So lahat ng may laptop, di ka naman pwede construction worker na mag-work from home ka eh. So paano Ano yan? yun? Sa, ang tawag dito? Roblox mangyayari dun. Pero yun nga, giving din ng parang hustisya rin sa mga hindi nakakapag-work from home. Saludo kami sa inyo Hindi Mahirap yan. Oo, mahirap. Kasi nanggaling na rin ako doon. Like yung sinabi ni Joshua kanina, ako nagganon din ako ng trabaho eh. So alam ko yung hirap. Kaya maswerte na lang din tayo, magpasalamat tayo na nakakapag-work from home tayo. So yun lang. Naranasan ko na din ang hirap niya. Dagdag ko lang din yun, siguro yung pinaka the best na work from home na manpower, pagiging housewife. Uy, grabe yan. Uy, oo nga, no? Diba? Yun Oo yung nga, tama, purpose tama. talaga. Kasi while we're working at home, sila, laging, alam mo yung lagi sinasabi natin, wala naman kayong binabayad sa akin. Pero natatrabaho Tama nga naman. sa Times 10 trabaho niya, no? Times 10 trabaho niya. Work from home yun na manual eh, no? Oo. Manpower. Anyway. Dishwasher, housekeeping. Galing ah. Okay. Ito naman, hindi ko rin magets kasi bakit kaya hindi natin pwedeng gawing remote work or tinatawag nating remote work yung mga gumagawa ng remote, di ba? De, joke lang. Wala lang yun. Pakat na lang yun. Pag gumagawa pa ako ng remote worker ako. Joke lang. Okay. Ganda punchline nyo na. Sir Gab, magandang tanong to para sa'yo. Okay. Sa remote worker, joke lang. How can employers, so ikaw, employer ka, di ba? How can employers support their remote workers? Yung gumagawa ng remote. Okay. Sige, hindi na lang sa sorry, sige, complete mo yung question. To ensure they remain engaged and Okay. productive. So, yeah. Nice. Hindi lang siya sa mga employers, no, pati na rin sa mga nasa HR, ganyan, or nasa manager position. Maganda tong mga example kasi ito, ginagawa namin to dun sa company namin. Like, para ma-support mo sila, kahit na work from home, kahit na on-site, pwede kayo laging mentorship. Yung parang bibigyan mo sila ng mga learning materials, ganyan, or pag-i-enroll mo sila sa mga courses para mag-upskill. Kumbaga, isa sa mga magagandang support na pwedeng makuha. Kumbaga, tanungin mo siya ano yung pwede mong
aralin? Gusto mo ba matuto ng Google Analytics this month or gusto mo ba matuto ng content marketing or different aspect ng pagiging digital marketer para mas lalong dumami yung skills. Meron pa tayong ginagawa yung nagwa one-on-one calls kami every month para lang to check kung ano yung kamusta ba tong tao na to, kamusta siya as minsan personalized kasi mas mahirap naman kasi mag one-on-one call tapos meet about work pa rin yung pag-usapan. Parang nakaka-drain pag ganun. So parang medyo nakapaglabas ng ng idea, then pati problems, di ba, na-address dyan kapag nag-one-on-one calls kayo. So, aside from those communications na ginagawa, syempre, wag kayo magiging micromanager. Kasi pagka micromanager, tulad nga ng mga sinasabi, kahit ito laging sinasabi, binabanggit niya, siguro na-feel niya talaga palagi yun. And I think isa yun sa mga disadvantage kapag ganun yung ginagawa mo, nawawala yung creativity ng tao. Oo, nawawala yung pagiging outside the box thinker niya kapag meron ka palaging eto kailangan mong gawin, 'di ba? Parang let them decide, let them find out ano yung mga next steps. Bigyan mo lang sila ng foundation kasi yun yung makakapagpa-improve dun sa company kapag nagiging proactive na yung mga tao. Okay? So, another one na pinaka-important din, hindi dapat makalimutan, yung pag-create ng SOP. Yan yung pinaka-magandang support na may bibigay mo kahit na remote or kahit na on-site. Magkakaroon ng maraming productivity kapag alam nila yung gagawin nila. Especially dun sa mga bago na nag-learn pa lang dun sa company. Yun. Yep. Hindi sila mangangapa, no? Yep. Kung anong gagawin. Yes. Tama. So, yun, maganda na yung sinabi ni Sir Gab. Maganda yung one-on-one actually. Sa full-time job ko sa SaaS company, Canva, they foster that kind of communication, yung one-on-one. And also, yun nga, kamustahin mo kung kamusta ka naman ba, 'di ba, outside of work? Like kung may sinabi siyang problem sa iyo before, kamustahin mo yung problem na yun. Like yun nga, hindi lang yung basta dahil nasa checklist mo na magko-communicate kayo ngayon na may one-on-one kayo, yun lang i-check mo, 'di ba? Kumbaga, give empathy. Lalo na kasi remote ngayon paano mo mabibigay yung empathy kung hindi kayo makakapag eye to eye contact, hindi kayo, 'di ba? Hindi kayo makakapag-kunyari, naiiyak siya or what, kung pwede mo siyang yakapin, hindi mo naman siya mayayakap, 'di ba? Para lang ipakita mo yung Kahit na lalaki yun, pwede mo naman yakapin pag naiiyak kunyari namatayan or what not, 'di ba? So he lost a family member of some sort. So empathize. Ganda na sinabi mo, Coach. Ikat kita, sorry. Kasi yung mga lalaki, parang feeling, 'di ba may stigma na parang pag lalaki malakas, na parang hindi dapat umiiyak, hindi dapat nagbibigay ng opinion or nag-share sa iba. Kailangan kayanin mo sa sarili mo. Pero I think dapat mawala yon kahit sa work, kahit sa personal. Dapat matuto tayo mag-share. Matuto tayo pag may problem, sabihin sa iba. Kasi maganda yun na nakakapag, labas ka ng sama ng loob. Totoo kahit yan. yun lang diba? Lalo na puro tayo lalaki dito. Oo. Puro ba tayo may family? Yan. Mahirap na pagka may family, alam mo, maraming problem, maraming challenges. Malaking bagay yung gano'n, yung may mahihingahan ka. Lalo na sa yung sa work from home setup kasi hindi tayo makakapag-mingle. Yun kasi yung nagbibigay ng tawag dito. What makes us human is the connection that we are creating with people, with our, parang human beings din. So paano natin na-foster yung ganong connection kung magkakalayo tayo? 'Di ba? So empathize na lang siguro through kahit na yung communication lang na ganito. Ipakita mo that you care. Yun, pwedeng may ibigay ng employee. Siyempre, yung tools din, yung nabanggit na rin natin kanina. So, on the technical sides naman, kailangan talaga ng tools ng mga tao. So, if they are needing something na kakailanganin nila for a remote job, ibigay lang natin ng ibigay. No, kasi para mas maging efficient sila. A soldier without a proper ammunition, 'di ba? Hindi naman 'yan makakaano sa gera. So, bigyan natin yung mga tamang tools na dapat meron sila. So, yun lang. May dadagdag ka ba doon, Coach? Or Okay kayo? na. Okay na? Let's go. So, ito, parang, medyo mahaba na yung usapan natin dito, no? Pero, ito, bigay na lang tayo ng, advice. Tigis ang advice, siguro. Tigis tayo ng advice dito. Ito, what advice would you give to someone struggling with motivation while working from home? Unahin na natin yung dalawa siguro. Ayan. Ikaw, Bon? Ano yung mabibigay mong advice sa mga taong nawawalan ng motivation na magtrabaho sa bahay or work? Kasi napanood nila yung video. Joke lang. Yun, likewise yung sinabi ko nga nung una na yun, may mga to-do list ka pero
Siyempre, unang-una, lumaban ka sa pangarap. Mm. Oo, medyo cheesy talaga siya, pero alam mo na, totoo yun. And alalahanin mo lagi naalala ko lagi na kung bakit ako nagtatrabaho in the first place, may pangarap ako. And ano bang pangarap mo? Nag-vary sa bahay, kotse, or kung ano man, travel, or maaaring maging stable ka financially, ganyan. So, parang yung laging iniisip ko sa sarili ko or sa isip ko palagi. Pangalawa, isipin mo na, ayun, magkakaiba kasi tayo ng mga pinaglalaban eh. So, wag mong ikukumpara yung progress mo sa iba. Baka Mm. sila madali lang mag-adjust sa work from home, pero ikaw nahihirapan. Okay lang yan, it's normal. And basta focus ka lang sa sarili mong journey. And pangatlo, importante na yun, may purpose talaga yung ginagawa mo. Kahit napakaliit na task lang yan, isipin mo na kung paano siya nakakatulong sa, alam mo yun, sa bigger picture. And kunwari, nag-report ka, isipin mo lang na yung report na yan ay makakatulong sa company para makagawa sila ng magandang desisyon. Ganun. So, yun nga, yung paghahanap ng motivation kasi process yan eh. And minsan madali, minsan mahirap. Pero basta yun, kinikip ko lang sa mind ko na ano ba yung purpose and alam mo yun, napapaisip din ako, ano ba yung motivation kasi ano yan eh, pwede din niyang strategy. Diba? Sa tingin ko, ganun. Kasi ganito yan, yung motivation mo, hindi lang yan basta-basta dumadating sa'yo. Minsan, kailangan mong planuhin at Hanapin. i-strategize kung paano mo siya makukuha at mapapa-instill sa'yo. Yung, Mm. halimbawa, may strategy ka na para ma-motivate yung sarili mo, pwedeng gumawa ka ng reward system, ganun. Or kapag natapos mo yung task mo, yun na. Yung, diba, ganun. So, nakadepende talaga yan sa, sa iyo, kung ano, paano mo siya, gagawin. Or paano ka before ka magsimula sa work, iniisip mo yung end goal mo, bakit ka ba nagtatrabaho, di ba? So, kaya nga, pwede mo yung i-strategize yung motivation mo din. The same. Okay. So, yun Yun. lang. Thank you, Ganda Bon. na. Mm. Talaga Anyway. mararamdaman mo galing sa puso yung advice eh. Oo, kasi kanya tayo Na-advise ko din yung naglalaban sarili ko, coach. sa buhay. So, Mm. nag-advise din ako sa Feel sarili na ko. feel, no? Thank you, Bon. Thank you. Joshua, let's go. Yung sa akin, siguro, punta rin dun kay dun din iikot dun sa sinabi ni Sir Bon na kailangan parang maghanap ka ng sarili mo motivation talaga. Like for me, for example, syempre tayo mga SEO dad, especially mga, Mm. mga pamilyado, no? Ang may advice ko lang is always question yourself na bakit Para ka, oo. parang ano Parang ba kanina yung bumabangon. Yan gusto ko sabihin eh. kumbaga, ang hirap kasi ako ngayon gustong-gusto ko na talaga mag-work from home. Personally, in my personal experience ngayon. Kasi kaka-resign ko lang recently in on-site. Tapos ngayon na-hired na uli ako on-site uli pero uwian siya. So marami akong option na mag-work from home uli, no. So siguro yung advice ko hindi lang para sa kanila or para sa lahat. Siguro para sa akin na rin is para gusto ko lang ipaalam sa kanila na gigil na ako mag-work from home. Kasi ayaw ko nang lumayo sa pamilya ko. Na, yun nga, kasi ang hirap din na uuwi ka, oras mo na lang para matulog, maleles mo yung oras mo sa Kaya, yung mga nag-struggle dun sa mga nag-work from home, yun lang din talaga yung ipapayo ko is nandyan na kayo eh. Ako nga gustong-gusto ko. Gusto mo palit tayo? Oo. Hindi na nakaka-easy pagiging work from home. Yun nga, parang bakit kailangan mo ma-motivate is yung para hindi ka mag-struggle, tumingin ka lang dun sa mga pinaglalaban mo. Yun sabi nga ni Sir Bon. Tingnan mo, ako para sa akin personally, bilang tatay, tingnan mo yung mga anak mo, mas may oras ka pagka nandun ka sa bahay. Tapos tingnan mo yung mga routine mo, ibabiyahe mo na lang din, i-oras mo lang sa pamilya mo. Yung mga ganun. Tapos more time ka sa family mo, sa asawa mo. Tapos more time kang makipag-collaborate sa gawaing bahay, yung mga ganyan. More time para mag-podcast. Oo, yan, mga podcast. Tulad yan, hindi pa ako naka-deploy.
nakasali ako sa podcast ngayon. Salamat. Salamat sa pagsali. So yun, parang nag-struggle sa mga work from home. Ang daming gusto mag-work from home pero hindi sila magkaroon ng spot to do that, no? So, una-una, yung iba walang tools. Okay. Yun, no? Kaya ako rin, for example, sa sarili ko, hindi pa established talaga yung solar ko. Gawa na wala kaming linya ng Meralco eh. So, yun, may mga personal lacking din. Ang daming gusto mag-work from home. So, sa mga nag-work from home, huwag niyong sayangin yung opportunity. Kasi, andyan na yun. Ang daming gusto na hindi nila magawa basta-basta. Motivate mo na lang din yung, gawin yung motivation na yung iba na hindi nila ma-achieve yun, pero kayo, you're so blessed to na meron kang naka-work from home ka. Hindi siya nakakabobo, hindi siya nakakatamad, hindi totoo yung hindi joke. Hindi totoo yung sinabi. Yung chismis. So, yun. Ganda ng mga sinasabi nila, nakaka-inspired talaga. Kahit ako nafe-feel ko yung sincerity pati yung yung kailangan talaga na maging thankful ka sa mga situation mo. Kung nasaan ka man ngayon. Ikaw, coach, ano bang masasuggest mo sa mga nag-struggle ngayon? Siguro summarize ko na lang yung sinabi nila. Yung sa dalawa, ang sinabi nila is start with a why. O bakit mo ginagawa yan, 'di ba? Yun nga, para kanino ka bumabangon. Yung mga ganung tanong. So start pwede yung gawing motivation yun. And also I'm thinking of yung sinabi mo rin na maging thankful. Parang gratitude is always the best medicine. Kasi kung hindi ka magiging thankful dyan sa position mo right now, which is sabi nga ni Joshua, maraming naghahangad ng ganyan, di ba? Be thankful on every little things na hindi ka na papasok ng umuulan dahil tagbagyo ngayon. Hindi ka na magko-commute, nasa bahay ka lang, di ba? So, yun, mag-start ka sa gratitude. Pwede ka magkaroon ng gratitude journal or everyday na paggising mo pa lang, thank God, nakabangon ako, nandito lang ako sa desk ko. Diba? Sama mo pamilya mo. Oo, pasok ko 7, gising ako 6:59. So, diba? Ang daming bagay na pwede kang maging thankful. So, yun lang naman yun sa akin for you to stay motivated. Okay. Sa akin naman, dun tayo sa parang technical side or dun sa professional development. Ang suggestion ko sa inyo, continuous lang kayo mag-learn ng something. Especially kung nag-struggle kayo ngayon, gawin nyo, aralin nyo. Hanap kayo ng mga resources online, hanap kayo ng mga courses online na makakatulong sa inyo. Kasi the more na mas marami kang knowledge, mas marami kang masosolve na problem, mas marami kang may offer na service, mas dadami yung pera mo, mas sasaya ka. Okay? Kasi, money cannot buy happiness, but it can give you some opportunities para gawin tong business na to or invest ka sa ganito, doon nag-start yun sa pagpaparami mo ng knowledge and skills. Hindi ka rin magiging complacent actually. Kakaroon ka ng motivation to do more. Lagi kang may gusto na matuto ka, diba? Parang katulad ng sabi ni Joshua kanina. And you will earn more as you learn more, diba? Ganun lang naman yun eh. It will not make you dumber, but richer. Yeah. Tama yun. Yeah, diba? Isa lang sa parang na-realize ko lang ngayon lang, na parang baka kaya ginawa nung company na yun, yung mga video na yan about work from home is para i-motivate din tayo. Parang kung hindi mo titignan na negative siya, na parang tignan mo to mga tao na to, I think sinasabi nila yun para lalo kang ganahan sa pag-work from home. Kasi sila hindi nila magawa eh. Swerte natin, nandito tayo. Ako, 8 years na ako nag-work from home and I think napakaswerte ko kasi hindi ako nahihirapan sa clients, hindi ako nahihirapan sa family ko, hindi ako nahihirapan sa pera, sa cash flow. Diba? Parang napaka-thankful ko and I think thank you din dun sa naglabas nito kasi nagkaroon ng awareness yung mga work from home people. Yan. Tsaka nagkaroon tayo ng topic ngayon. Ayun, isa pa yun. Yan, so i-wrap na natin to. Okay. Thank you. Thank you sa mga sumali sa atin. Mga kadamers, maraming salamat. Kadamers. So yan. Thank you. Thank you. Thank you, Joshua. Thank you so much. Huwag yung kakalimutan to follow us sa Facebook tsaka sa YouTube.
Di ko alam kung may nanonood sa YouTube pero dumadami na rin yung views ng videos natin. And also dun sa tawag dito sa group ni Sir Gab and group ko, SEO Workout and Local SEO Masterclass. So maraming salamat and I do hope na may nakuha kayo or napulot kayo sa pinag-usapan namin mga kadamers dito. Stay tuned because we will be uploading more podcast or episodes soon every Saturday. Okay. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. 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 Thank Thank you. you. Thank you.